tayo sa altar lang, kung aasa ako sa altar, lahat ng pangangailangan ko, okay yun kung ako lang, di ba? Pero may mga tao kasi na umaasa sa atin. May mga tao kung napapansin nyo, kasama ko sa vlog, ay sila po yung kadahilanan kung bakit ako bumalik sa pagsasaka. Kasi para makatulong ako sa kanila, kailangan kong magsaka uli para dito sila magtatrabaho at ang kikitain dito, ayun ang magiging sahod nila. And of course, para hindi ako maging lugi kalaunan, tatanam bawat malinis namin, bawat matamnan namin ng gulay, tatamnan din namin ng niyog. Para kalaunan, balang araw, ay maghahaani na lang tayo ng niyog. Okay? Yan o, malaking bakante. So, kaya nga sabi ko sa inyo, regular talaga na hanap buhay ng isang antingero ay ang pagsasaka. Okay? So, ikay manggagamot, ikay mag-aanting. Ang pagsasaka ay regular yan na hanap buhay. So, yan na. Ito po, mga baka. So, malaki pa espasyo. Medyo ano pa yung bakante. Yan. So, punta tayo dun sa dulo para makita niyo to gaano kataas yung balak natin i-open. So, yun naman yung sa baba. Yun. Yun na yung ano natin. Yun na yung natamnan na natin ng pichay. Pagkatapos ng tanam ng pichay, pag-ani ng pichay, tataniman ng siling espada o laguyo at saka tatamnan din ng talong yung sobra. Yan. Yan. So, yan pa. Okay. So, hanggang doon. Kita nyo pa rin yung maisan, di ba? So, napakahaba. Siguro around mga 200 meters wide yan. At 50 meters papunta doon o 100 meters. At kadugtong yan doon sa ibaba. Yung linilinisan namin. Kaya nga sinasabi natin one step at a time muna. Kasi hindi naman po pwedeng biglaan kasi mas malaki din yung gastos ng pagpalinis ng area. Yan. So pag ito ay malinis na lahat, matamna na lahat, ay talagang kikita naman tayo. Yan o. Tiglahi ko kapil, J. So yan o. Diba? So yung naka-flat, meron na po yung mga kapatid. Meron na po yung tinatawag nating mga tawag nito. Meron na po yung mga pichay. Yan. So ito naman preparation sa baba, itong parang inararo. Sarol lang po ang gamit diyan. Diyan namin ito transfer kasi magkadikit kasi doon. Ita-transfer namin yung iba dito. So pagkatapos ito by next week, ito na naman yung anuhin namin. Ito na naman yung tatrabahuin namin. So, isipin nyo, trabaho ng 3 tao lang yan. Okay? Hindi pa kasi ako pwedeng magdagdag ng tao kasi siyempre, pag magdagdag tayo ng tao, another expenses naman yan kasi magbabayad tayo ng sahod sa kanila. So, habang kalaunan ay step by step muna. Habang wala pang income, dalaw pa muna yung sinusuhulan natin. Pero ang partida ko sa kanila naman ay hindi bilang trabahante lang. Magkos, ang partida ko sa kanila, pagkikita po dito, kung magkano yung kikitain namin sa pagsasaka, hati po kami sa net income. Kung magkano yung profit o magkano yung tinatawag sa Bisaya, ginansya. So, ayan. At wala ding oras na sasabihin na dapat anong oras magtatrabaho. Kundi sa amin lang, importante sa bawat araw ay mayroon kaming makikitang pinagtrabahuan. Okay, yan. So kung naalala nyo, so nagdaang vlog ko, may mga abaka pa yan sa gitna na malalaki. Kaninang umaga lang, tinanggal namin lahat. Itinabi namin sa gilid. Kaya yan, ang bakante na. At yan na naman yung bubungkali namin ng sarol. Yan. So,
Ganito lang kasimple ang buhay ng tagapaglingkod.